Mga parents, tanong ko lang, madalas nyo ba naririnig mga request sa anak nyo? Ma, pa-load, ma, pa-burger, ma, pa-Jollibee, ma, anong ulam dyan? Anong feeling mo? Matutuwa ka? Matatakot ka? Or gusto mo nang i-unfriend ang anak mo? Grabe, yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Kung paano matanggal ang guilt trip natin sa paggastos ng ating mga teenagers. Welcome back to Spouse Happy House. Ako si Coach Chinky. Ang goal po namin dito ay matulungan kayo sa inyong financial journey, especially sa pamilya. No? Whether we like it or not, one of the major cause of financial issues sa bahay is financial stress. Kung dati, papiso-piso lang hinihingi ng ating mga anak para pambili ng candy, ngayon, add to cart na, pihingi na, 1,000 at saka minsan, 10,000. So the question is, how do we guide our teens in a world where money is digital? Fast, furious, minsan impulse-driven. Kailangan po natin maintindihan habang lumalaki yung mga anak natin nagiging teenagers yan eh. Ang gusto nila is this, pakinggan nyo, freedom. Yes, you want freedom but always remember, mga anak, with freedom comes the word called responsibility. Hindi porket free ka na bumili, kahit na anong bibilin mo na yan. Free kang gumala kahit saan pupunta ka. Hindi natin pwedeng abusuhin yan. Gusto natin silang pagkatiwalaan pero kailangan makita natin na kung sila ay responsable. Lalo na kasi in the world where you don't spend physical money. Hindi na physical ang hawak mo digital na The easiest way to spend money is by just putting numbers. Parang hindi mo mararamdaman. Kunyari, 10,000 ginagastos mo. Pag binibilang mo, mayroon pang feeling yan. And always remember, when it comes to spending, it's not about technology. It's all about trust. Real talk lang po tayo. Alam ba ng anak mo ang difference between need and want? Alam ba ng anak mo na ang pera ay pinagpapaguran? Alam ba ng anak mo na hindi na hinihingi ang pera? Hindi isang click agad, nandyan na. Yan ang mga kailangan tanungin. Like for example, have a healthy conversation with your children. If you don't know how, let me share with you. Like for example, bakit mo gusto yan? Gusto ko kasi ganito, ganyan kasi kailangan. Okay, next question, okay lang. Kung gusto mo, need ba yan or want? Need ko kasi ganito. Okay, o may budget ka ba? O may budget pa tayo? Napag-ipunan na ba yan? Uutangin natin. Can it wait? Worth it ba? So when you have healthy conversation, again, you're not trying to be negative. You're just trying to help them process. Kung talagang hindi pa need, baka pwedeng hintayin. Kung wala pang pera, baka pwedeng pag-ipunan. Baka yung hindi naman worth it, baka may alternative. Minsan tayo rin mga parents ang unang dapat natin tanungin. Tinuturuan mo ba kung paano magproseso yung anak mo or talagang hinahayaan mo lang? Pinadali mo ba yung proseso o tumatahimik ka lang? You and I are responsible also if we just leave it to them. Kasi kailangan po natin maintindihan, we need to help our teens, yung mga teenagers natin, learn how to manage money instead of money managing them. Laging may tampuhan tuwing pera ang topic. Si Mr. gusto mag-ipon. Si Mrs. gusto maglaan. Pareho namang may point, pero parehong hindi magkaintindihan. Hanggang sa tuwing may money talk, nagiging away talk. Pero nang mabasa nila ang librong ito, ang pera ni Mr. at pera ni Mrs. ni Coach Chinky at ni Coach Novi, na-realize nila na hindi ito labanan. Hindi ito labanan ng pera ko, ng pera mo. Kung hindi partnership ng pera natin. Mas maayos na ang usapan, mas may plano ang budget, mas buo ang tiwala sa isa't isa. Type nyo yung HAPPY or HAPPY to get this book at para matutunan kung paano gawing teamwork ang pera, hindi tensyon. Get it now. Limited time only. Do you agree? Kailangan matuto sila magsulat, matuto sila mag-budget. Yes, kahit na electronic yan, GCash yan, make spending a conversation, not a command. Conversation, usap tayo. Bakit mo gustong bumili ng bagong phone? Gumagana man luma. Kasi mas maganda tong version na ito. Okay, pag binili mo ba yan, kikita ka. O gastos lang yan. When you make them think, i-challenge their way of thinking, mas magiging matalino sila Mas okay na natuto sila ngayon kaysa magkamali sila in the future. Mas malaki ang consequence. And then we just like to remind, especially yung mga anak po natin ngayon, mabilis magpadala ng GCash. Ang GCash ay tool, hindi toy. Ang self-control ay skill. Dapat simulan habang bata pa. We need to teach our children about financial responsibility. Pag naging responsible sila habang bata pa, mas panalo po yan.
probably during the weekend, usap kayo ng anak nyo. Kung may 500 pesos ka, anong una mong gagawin sa 500 mo? Pag sinabi niyang gastos, alam mo na. Pero pag sinabi, ay ipunin ko yan kasi meron akong pinag-iipunan. Alam mo na responsible siya. Turuan po natin gumawa ng tamang pagpapasya. Bigyan natin sila ng chance na magkamali po sila. Kaya mga magulang tatandaan, we're not just raising spenders, we're shaping future responsible money managers. Mas madali mag-tap sa mga app na yan at the same time, mag-add to cart, mag-check out, magpa-COD. Pero sa totoo lang, napakahirap mag-ipon, napakahirap kumita, napakahirap talaga i-manage ang pera pag di natin alam. So teenagers don't need to have a perfect budget. They just need a present parent na willing magturo, magtiyaga, magtiwala sa kanila. Because happy house doesn't mean you just have the money to spend. It means that you are responsible in teaching them how to spend. Sana naman nakatulong po ito sa inyo. If you like this episode, please don't forget to follow us at the same time to share. Tatandaan, as I will always say, we are here to build stronger marriages one family at a time because kami naniniwala bawat pamilya ay may pag-asa.